Test 1 2 3. 5 seconds. All right. Good morning, good afternoon, and good evening mga ate, kuya at bunso natin sa the Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Una po sa lahat, to God be the glory. Mabuhay po kayong lahat, Deo et Patria. Okay po, of course, shout out sa lahat ng mga kuya, ate at bunso natin, saan man kayong ngayon sa sang sulok ng daigdig kayo, maging mapa-Pilipinas man, OFW, mga immigrants sa iba't ibang bansa, mabuhay po kayo. And of course, shout out sa ating National President kay Kuya Ronald De Los Santos. Mabuhay ka kuya at alam namin na magbibiyahe ka ngayon papuntang Canada. Shout out nga pala sa Saskatchewan, sa Vancouver na mga kuya ate natin dyan, mga bunso. Ingat po kayo sa biyahe ninyo at naway pagpalain pa po kayo at pabain pa inyong buhay at sana makadaupang palad namin kayo dito sa Toronto. Okay? Of course, shout out din sa aming region dyan sa Pilipinas, sa STR 32, Southern Tagalog Region 32. Saludo po kay Kuya Gov L.A. Cruz. Mabuhay ka, Kuya. At sa lahat ng mga kuya ate natin dyan sa STR 32. At siyempre, kung saan ako kasalukuyang kalihim ng club sa Toronto Magdiwang Elite Eagles Club dito po sa Toronto, Canada. Mga kuya ate, mabuhay po kayo, mga bunso, mabuhay po kayo sa atin to. At syempre, wag po natin, bago po natin makalimutan, shoutout po sa mga applicants, sa mga aspirants po natin dyan. Maraming salamat po in behalf of all the Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo at sumali kayo sa amin. Sana matapos ninyo ang 5 eyes. Walang instant noodles, mga kuya ate. At syempre po, sa mga Eagles friends, kung ano man kayong kasapi, meron man o hindi, kung anong kapatiran man yan, magkaisa po tayong lahat at mabuhay po kayo sa inyong mga adikain, sa inyong mga community services, sa mga pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino at sa kanya-kanya ninyong bayan. Mabuhay po kayo mga sirs, kuya, ate, bunso. At syempre po, sa mga Friends of Eagles na mga tinatawag natin. So, maraming salamat po sa mga suporta ninyo sa amin, sa mga community services namin. At kung meron man po kayong kailangan, kahit ano man po yan, kung sa abot ng aming makakaya, kumatok lang po kayo, knock 3 times and we will open the door for you, kahit ano man po yan. Shoutout din po sa mga Cyber Paladins, nagpapa-shoutout sila. Shoutout kay dyan, Cyber Paladins Singapore. Hopefully soon meron tayong collaborative or joint community service sa ating career talk in cybersecurity, paggawa ng mga resumes and CVs at yung mga kung ano-ano pang mga gustong itanong ng mga ating mga kaibigan regarding the cybersecurity. At syempre po, ang ating programa ngayon ay tungkol po syempre sa Cyber Agila na tinatawag natin. It's a weekly cyber community services, part po siya ng community services natin na regarding
any kinds of topic on cybersecurity po. But in this week's kick-off ng airing natin, we're gonna be discussing about social engineering attacks and methodologies. And of course, mamaya po yung deepfake na tinatawag at talamak na po yan, wag po tayong magpaloko sa mga yan at para hindi po tayo maligaw. At syempre po, yun po yung major topics natin, but ang mga minor topics natin, kung ano man po ang gusto ninyong i-shoutout, ilagay nyo lang po sa chat, and babanggitin po natin yan at kung anong gusto nyong pag-usapan in cybersecurity, except of course political and religion. Yan po ang pinagkakaumpisahan ng mga pagkawatak-watak ng mundo. We will share our lives to whole humanity. We're eagles, the Philippine Eagles. Lasting peace on our mission. We're eagles, special people. Alright, so umpisahan po natin ang ating agenda ngayon, ang social engineering campaign or methodologies. Ano po ba ito? Okay, narinig na po natin yan, palasak na po yan at paulit-ulit na lang, just like a broken record, yung phishing, smishing at saka vishing. Ano po ba talaga yan? At bakit po, kung alam na natin yan, bakit hanggang ngayon ang dami pa rin naloloko niyan? According to some survey, actually nakakabasa ko lang kahapon ito, is survey po ng India na karamihan ng naloloko according to their survey is mga edukadong tao. Kabaligtaran po, is ironic. Bakit mga edukadong tao? So nung binasa ko po yung survey nila, it's karamihan daw po ng naloloko is yung mga nagtatrabaho, of course, in the offices. Okay? Ano man pong sector, ano man po ang kanilang mga katungkulan, sila po ang targeted ng mga tinatawag nating adversaries, threat actors, or mga bad actors. Okay? Hindi po natin ginagamit ang salitang hackers because originally yung historically ang pinanggalingan po ng salitang hackers ay mabubuting tao na siyang yung meron po silang kakayahan or enthusiast na or mga means na kumalikot ng hardware at software. Okay? Tinatawag nila tong reverse engineering para malaman nila kung paano tumatakbo to. So in the good way. Kaya hindi po natin ginagamit ang salitang hackers. Okay? Bad actors, adversaries, threat actors. Yun na lang po ang gamitin natin. Just for your information. Okay. So, ngayon, pag-usapan po natin bakit po talamak pa rin at successful ang mga itong social engineering attacks. Okay? Whether it is a phishing, ito po yung sa pamamagitan ng email, mamaya po is pag-usapan natin into a more detailed and more in-depth. Okay? Ito po yung ano po yung smishing. Okay? Ito po yung paggamit naman ng phone instead of email, magte-text sila sa atin, kaya SMS phishing. So smishing ang po tawag. And then yung vishing is voice phishing, yung tatawag sa iyo, mamaya pag-usapan po natin 'yan. Okay? Alright, so ngayon po, ano po talaga yung pinaka-motivation nila? Okay? Ang dalawa po sa pinaka-dahilan na nakita ko sa mga based sa experience ko sa pang-araw-araw na trabaho is yung financial fraud. Okay? Financial fraud kasi kaya madalas silang targeting yung mga banks, okay? At yung mga kung ano-anong mga companies na may kinalaman sa yung financial technology or mga financial mga ganon. So yun po yung isang dahilan, magnakaw ng pera na pinaghirapan natin ng ibang tao. And then the second is of course credential theft. Okay? Credential theft and data theft, right? So ano po ba itong credential theft and data theft? Okay? So yung credential theft, of course, ito yung pag gusto nilang makuha yung mga accounts ninyo dun sa Facebook account, sa Twitter, Instagram, YouTube, Google, kasi marami na silang makikita dyan, okay, na mga sikreto. So yan po yung isa. So pag nanakaw nila yung email address niyo, kaya ingat po kayo dun sa mga pagbibigay ng basta-basta ng email address.
kasi madali na lang po nilang i-brute force yun. Ibig sabihin po ng brute force is yung pag nalaman nila yung username ninyo, which is typically email address ang nagiging username natin, so nagpapatakbo po sila ng mga tools para mag-generate ng paulit-ulit na ng mga password. Okay? Kung saan tumama yon, yun na po yun. Okay? So isa po yun sa mga paraan nila para makuha. Our lives to keep our liberty. Now, so pag-usapan po natin yung sa phishing naman po. Okay, mga kuya, ate at bunso. Shout out daw sa diyan sa State of Kuwait. May kumari po ako diyan kay Maring Joan at sa kanyang kay kuya Ate Joan, kasi part po siya ng Lady Eagles diyan sa State of Kuwait, and yung kanyang may bahay, kumpare ko si Tivo. Okay, Kuya Tivo, membro din po siya ng Agila diyan. So shout out diyan sa inyo. Okay? So tuloy po natin. So phishing. Okay, ito po yung sa pamamagitan ng pagbibigay ng email address or pag-email sa inyo. Okay? Ito pong mga adversaries nito, mga bad actors, threat actors, okay? Nag-aaral din po itong mga to. Pinag-aaralan nila, tinitignan po nila ano yung napapanahon. Let's say for example, hindi naman magpapadala yan ng Christmas-related email kung hindi pa naman Pasko. Alright? So usually, itataon po nila yan kung ano ang kung saang bansa kayo, ano man ang meron. So happy 4th of July nga pala dyan sa mga ate kuya bunso natin dyan sa Amerika na nagsa-celebrate ng 4th of July. Okay, mabuhay po kayo at stay safe. So yung pong mga ganong klase, okay, magpapadala yan ng kahit na anong tungkol dun sa season na yon. Okay? So ngayon, madalas po dyan yung mga rewards. So nakatanggap ka ng rewards, lalo na yung mga pala-travel dyan na merong mga ano bang tawag doon, yung merong mga points, okay, para makalibre sila ng travel pag uwi ng Pilipinas or mag-travel saan man nila gustong pumunta. So yun po yung isang mga paraan na yon. So ikaw, magugulat ka, lalo na sabihin natin magbabasa ka ng email mo through phone, yung usually ganun po yung mga nabibiktima nila. Okay? So magbabasa sila ng phone, may hangover pa sila o pagod. Okay, usually i-click nila o kaya na-excite sila, wow, meron akong free travel to Maldives or to Boracay o to Anaheim, Disneyland o wherever na saan man papunta yan. Okay, i-click nila. Hindi nila alam, hanggang kakaklik nila is nahuhulog na sila sa bitag. Okay? So yun po yun. Isa yun yung malicious link na tinatawag. Pag click mo o kaya picture man yan na may link, okay? Click mo yan. So doon na po nag-uumpisa yon. So tinitira nila ang ating human emotions. Okay? Yun po ang kahinaan natin takot, excitement, yung mga ganun po. So isa pa po diyan is although pag-uusapan din natin to under the smishing, is yung QR code. Nagpapadala sila ng QR code. Isa po yan sa mga kaparaanan nila ngayon kasi wala po talagang security tools na pwedeng humadlang doon. Dahil kailangan mo talagang itutok yung camera mo para makita mo yung website address. Okay? So wala po talagang tools hanggang ngayon, sad to say, okay, kahit na anong gawin nilang marketing dyan o wala pang tools na gano'n. So it's all human. Nasa atin po 'yon. Okay? So pag nakita mo merong QR code, ang simple po lang niyan is ano po yung pamamaraan natin para maiwasan 'yon. Pag tingin natin nun, okay, usually makikita niya po yung URL, okay, bago niyo siya i-click. Okay? Pwede niyo po siyang isulat or i-type niyo, okay? May tools po diyan. Okay? I-Google niyo na lang po yung virus total, tapos doon niyo i-type yung Uniform Resource Locator or URL or your website address. Makikita niyo, sasabihin niya na ito fraud ito or phishing ito or malicious ito. Okay? Yun po yung napaka-simple na pwede nating gawin na manual. Okay? So, yun po yung sa QR code. At saka, of course, again, lagi po nating sinasabi,
palasak na lang po, paulit-ulit, broken record, na think before you click. Totoo po yun. So, yung kanina po na nasabi ko na naka-receive kayo ng reward, okay, whatever reward that is, travel reward or naka-free kayo ng coffee sa isang coffee shop, alright? Wag niyo po agad i-click. So, isip-isip muna kayo. Hindi naman ako nag-subscribe dito, wala naman akong miles, points, or wala naman akong mga ganung bagay. Bakit ako papadalan? Pangalawa, hindi ko naman kilala kung sino itong nagpadala na to. Alright? So, mga ganung simpleng sentido común na lang po para pong nung pumasok po tayo ng Agila, di ba po, ginamit po natin ang common sense natin, tinanong natin, is this a legit club? Na chartered ba to? Meron ba silang mga katibayan na sila, di ba, mga sentido común po. Meron na pumunta tayo sa isang lugar, binibigay yung kamay, makikipagkamay ba? Teka, sandali lang, kuya ba tayo? Pakitaan tayo ng ID, may ID. Ganun pong simpleng bagay. Kung ginagawa po natin yun sa Agila, gawin din po natin yun sa social engineering attack ng mga phishing, at saka smishing. Alright? So, again, sentido común po. Wala pong PhD, hindi nyo kailangan ng PhD, masteral po ng mga ganung bagay. So, yun po yung mga basic. Okay? Saan nanggaling? Kilala nyo ba? May ine-expect ba kayo na ganito? Lalo na yung may mga attachment, yung mga Word, Excel, PowerPoint, PDF file. Bakit may mga ganon? So, isipin po natin yun. Okay? It's common sense, sentido común. Alright? So, yun po yung phishing. Of course, hindi ko na po masyadong lalaliman kasi masyadong baka technical, pero yun na lang po yung pinakamadali na pwede nating ituro kila ate, kuya, bunso, okay, sa mga parents natin, sa mga friends natin na, nakatanggap ka. Sigurado ka ba dyan? Okay? So lalo na po yung mga yung sa mga shopping, online shopping, ingat po tayo dyan. Lalo na pag click tayo ng click, nagbigay na tayo ng credit card number natin, delikado na po. Pag medyo nakakinabahan na kayo, wag niyo na pong ipagsabukas, tawagan niyo na agad yung mga bangko ninyo, ipa-cut niyo po yung credit card niyo at pa-freeze niyo po yung account niyo, and then ipa-trace niyo kung meron na gamit. Okay? Mas malaki po ang mawawala kapag pinagpabukas nyo pa kaysa sa katamaran. Alright. So, hopefully, yan po yung phishing through email. Okay? Now, pag-usapan naman po natin yung smishing, which is SMS phishing. Bago ko makalimutan, shoutout nga pala sa mga kababayan namin dyan sa Kamiling Tarlac. So yung mga dating kasama ni Mrs. dyan na JC Tangguyob, magpa-chartered na po kayo ng Agila. Wala na po, hindi na po yata natuloy yung JC's dyan. So pa-chartered na po kayo. Tutulungan namin kayo if kailangan ng tulong. And of course, yung mga kamag-anak ko dyan sa Gimba, Nueva Ecija, Rebultan family, mabuhay po kayo. Ingat po lagi. Okay. Para po dun sa mga ka-tune in lang, again, from Toronto, Magdiwang Elite Eagles Club po. Para po sa atin to, weekly cyber security awareness po, cyber Agila ang tawag natin. So, marami po tayong pag-uusapan. Hindi po tayo mauubusan ng pag-uusapan pagdating sa cyber. Every day as we speak now, meron na pong attack na nangyayari, may na-breach na po, may na-hack na. So, hindi po tayo mauubusan ng pag-uusapan. Kaya, pwede po kayong mag-request, message nyo lang po dyan sa chat. Pwede natin pag-usapan next time or kung may time po tayo, mamayang konti. Okay, pag-usapan po natin ang smishing. Okay? So, karamihan sa atin ngayon, paggising ng umaga, parang pangalawang asawa na natin yung cellphone. Okay? Sad to say, nakakainis, pero, reality bites. At kaya din naman po tayo na-stress kasi ang una nating hinahawakan ay ang cellphone. So, ngayon, ganun din po, same po ng phishing. Okay? Kaya lang, sa pamamagitan ng yung pretexting na tinatawag na talagang dinesign nila para makapanloko ng tao. At marami po silang template niyan. Bago pa po ang AI, ang ChatGPT, Google Bard, at
co-pilot, meron na po silang listahan ng mga yan na talagang dinesign na nila para manloko. Okay? Tatakutin ka nila, lalo na pag alam na nila yung edad mo. Madaling takutin to kasi 85 years old na to, magbibigay ng SSS number to, magbibigay ng mga GSIS, pag-ibig number or ganun na para na makuha natin yung kanilang mga salary or makuha natin yung kanilang pension, so on and so forth. Okay? So, magpapadala sila, okay? Kahit simple hi lang po, wag niyong i-replyan yun kasi testing lang po yun. Pag nag-hello kayo, handshake, nandun na po yun. Makikita nyo na magpapadala na sila ng kung ano-ano. Okay? Or, hindi ko po nabanggit, pero part po ito ng social engineering. Okay? Babalikan po natin yung smishing kasi bago maging volatile sa utak ko. Yung pong paghahanap ninyo ng trabaho sa LinkedIn, mag-ingat po kayo. Okay? Kasi minsan magpapadala sila, are you looking for a job or something like that? Siyempre, ikaw naman nagkataon, whether kailangan mo nga o hindi, kinagat mo yung pain nila. So, sabihin mo, sige, interesado ako. Hindi naman ako naghahanap, pero interesado ako. So, magpapadala na po siya ng, usually, tinatanong natin, what's the job description? Okay? So, magpapadala yan ng Word, Excel, PowerPoint. Pag click mo nun, ingat po kayo doon. Okay? Tignan nyo muna po, i-background check nyo sila, totoo bang headhunter ito, totoo bang recruiter ito, totoo bang HR ito, nagtatrabaho sa ganito o sa ganyan. Again, babalik po tayo doon sa sentido común. Okay? So, yun lang po. Balikan natin yung smishing. Madalas, pinapadala nila yung QR code sa smishing. Kasi, nasa phone na po yun. Usually, click mo na lang yun or hindi mo na kailangan ng ibang phone. Okay? Yun yung isang masaklap na kumbaga, bakit maraming mga na bibiktima ang sa phone, sa smishing. So, ingat po tayo kapag may link po na gano'n, lalo na pag hindi kompleto kasi nagkakaroon po ng URL rewriting. Ibig sabihin, sino-shortening nila yung website address para mas maloko nilang tao na hindi mo malaman. So again, pwede mo pong i-copy yon at i-paste mo. Wag mo pong i-click ng basta to mag-go lang dun sa website. Okay? Punta po kayo dun sa virustotal.com. Okay? I-google nyo po yon pag kung sakali mang makalimutan ninyo. And then doon nyo i-paste. Makikita nyo na, okay, ano na pala to? Kilala na palang manloloko, mag-fraud or something like that. So, yun po yun. And then, katulad din po ng phishing. Okay? Titignan nyo po saan galing to. Okay? Lalo na po nung yung mga kuya ate natin dyan sa Singapore, usually makaka-relate sila. Napakaganda po dyan sa Singapore, no? Sana po makapunta ako dyan one day. Okay? So, di ba may magpapadala na about sa bank, DBS Bank, narinig ko na yung mga ganun eh. Meron pang OCBC, meron pang PS Bank or something mga ganun. Minsan papadalan ka, tapos or kaya yung mga sa telephone communication company diyan, yung Singtel, yung StarHub or M1, mga ganun. Papadalan ka pero magtataka ka. Hindi naman ako subscriber nitong telco na to or PLDT, Globe or something like that or mga iba. Wala, no plugging po pero sinasampulan ko lang po kayo ng reality. So pag nakakita ka ng ganun, okay, usually magtataka ka, hindi naman ako subscriber ng ganitong telco. Bakit ako pinadala nito? Okay? Papasok din po yung sa phishing mamaya sa phone na sasabihin nila, we've encountered or we've detected that your phone is ganun. We are from this telecommunication. Magtataka, hindi naman ako dyan sa telecommunication na, hindi naman yan yung gamit ko. Bakit niyo ako tinatawagan? So, again, papasok po paulit-ulit ang sentido común, which is minsan, okay, nawawala po sa atin yan kasi na-excite tayo. Human emotion. Alright? So, yun po yung sa smishing. Pag magpapadala, titignan nyo po yung origin. Okay? Usually, ayaw ko magbanggit ng bansa, pero usually makikita nyo plus something na gano'n na ibang bansa. So magtataka kayo bakit instead of dito po sa North America or sa America rin, +1 po kami dito. Pag nagtaka ka, merong +6.5, +6.3, plus iba yung Pilipinas to, Singapore to, okay, +6.1 Indonesia or something mga ganon. Magtataka ka, ba't tumatawag sa akin to tapos sasabihin niya ganito,
from technical support ako ng ganito. Okay? So, yun po yung mga isusulat nila doon. Alright? Ite-text nila, makikita nyo naman po yung number, even sa phishing doon sa phone. Okay? So, yun po yung madalas sa smishing. Alright. And energy, we dedicate love, service. Alright. So, punta na po tayo doon sa phishing kanina ko pa binabanggit. Madalas ito, may tatawag. Ingat po tayo doon sa kaka-hello natin. Okay? Actually, ang tagal ko na po sa cybersecurity pero natutunan ko to sa mga anak ko, sa mga bunso. Papa, wag kang hello ng hello kasi na-observe nila, hello ako ng hello. Hello, ganun. Minsan sasabihin ko pa yung pangalan ko, kala mo call center ang dating eh. Okay? Thank you for calling. This is Art speaking. How may I help you? Gumaganon pa ako. Doon po papasok yung deep fake. Alright? Kasi madali nilang makita tayo, yung mga mukha natin, yung picture natin. Ito, mapapanood nila to one day. Okay? Pwede nilang gayahin yung mukha ko, yung boses ko, nanakawin po nila. So, ganun din po sa phishing. So, minsan, i-record po nila yung voice natin. Okay? Meron silang, of course, it's not a question of how. Okay? Kasi lahat ng technology nandito na eh. Okay? It's a matter of when, kung kailan kanila maloloko. Now, pag na-record po nila yung kakahilaw nyo, alam mo naman na maaaring hindi mo alam yung number or scam, pwedeng since sila naman ang tumawag, edi silang unang mag-hello or mag-hi, di ba? So pag wala pong nagsasalita, steady lang po kayo dyan. Okay? Lalo na pag hindi nyo kilala. So, at wala kayong ina-expect na natawag. Kasi po, pag nanakaw nila yun, gagamitin nila into a deep fake. Mamaya pupunta po tayo dun sa deep fake. Kaya may relation po lahat tong yung social engineering attack ng phishing, smishing, vishing at saka deepfake. Kaya yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, mag-ingat po kayo doon. Again, pag nakita nyo yung number, kakaiba, or pag sinabing, lalo na nagpakilala siya, na I'm from this government organization. Usually po pag government, di ba, meron makikita mo na kung anong pangalan siya na government. Okay? Kung saan mang niyang sangay, kung Pag-ibig, or I'm not sure in the Philippines kung may ganun na siya na naka-registered na yung number nila na okay 911 or sorry wala pa lang 911 Pag-ibig, SSS or yung bangko ninyo makikita mo oh this is from this bank or something like that, so alam mo na agad. Pero pag sagot mo at sinabi nila tumatawag kami dito sa bangkong ito, teka bakit number to, dun na kayo, magtaka na kayo. Okay? Sorry, wrong number. O kaya, baba nyo na lang. Huwag nyo nang i-entertain. Ganun lang naman yun eh. Lalo na pag alam nyo wala namang sense yung pagtawag nila na walang problema, walang aberya. So, ibaba mo na agad. Okay? Kung ano naman po yun eh, kung mahalaga naman yung po yun, tatawag sila uli. Okay? For sure po yun, tatawag sila uli. Pero more or less yung mga fraudster, one time, big time lang po yan. Tatawag lang yan minsan, alamin lang nila kung maloloko ka nila o hindi. Magiging persistent sila kapag in-entertain nyo sila. Alright? Okay. Mamaya po titignan ko yung sa chat kung meron tayong mga gustong pag-usapan. Mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout nga pala, bago ko makalimutan, yung mga ate, kuya, bunso natin dyan sa Saragossa, Matikas, Eagles Club. Looking forward po dun sa collab natin sa community service on later, sa susunod na mga buwan. Of course, shout out dun sa kabatchmate ko na kuya dyan sa Saragossa, Matikas, Eagles Club, Kuya Jaime Chua, mabuhay ka. And of course, yung presidente po nila, si Kuya Ed. Alright? So, pag-usapan po natin yung deepfakes. Alright, so ito na po yung deepfakes. Kaya ko naisip na isama to ngayon kasi yung kaibigan ko na accountant, tumawag siya one time. Nagkakwentuhan lang. Tapos natanong niya yung about sa AI, yung paano daw may isang broadcaster na napatay, allegedly napatay siya,
bakit nakakapaggawa pa rin siya ng news? Okay? So yun po yung nakakatakot doon. Kahit na sabihin natin buhay pa. Okay? So sabi ko, kuya, deepfake po yun. Sabi ko gano'n. So ano yung deepfake? Kaya naisip ko na isama ko sa usapang ito kasi nagiging palasak. Nagiging ano na po siya, rampant na siya at marami nang naloloko. Lalo na mag-e-eleksyon. Ang dami pong mga loloko yung tao niyan. Okay? Hindi natin pag-uusapan yung politika, sabi ko nga kanina. And religion, of course. So, pinaliwanag ko po at ipapaliwanag ko rin sa inyo. Tignan yung maigi. First is yung boses. Yung boses, kuwang-kuwa po yun eh. Lalo na pag hindi nyo tinitignan, may ginagawa kayo, nakikinig kayo. Okay? So, ngayon, ang nabanggit ko po sa kanya is tignan nyo yung galaw ng kamay niya, yung hand gestures. Okay? Minsan, masaya pala siya, tapos nakaganon lang. Okay? Tapos wala naman siyang wala namang yung salita niya minsan galaw ng galaw. Titignan niyo po yung kanyang mga galawan moves. All right? Of course, and dun sa yung mga postura niya, yung sa gesture niya, tignan niyo rin po yung buka ng bibig. Okay? So, later on, pwede nilang gawin itong i-capture, nakawin itong mukha ko, itong boses ko. Okay? Pero titignan niyo po, tama ba yung pagbigkas? Nagsisynchronize ba yung sinasabi dun sa buka ng bibig? Okay? So, yun po yung titignan niyo. And then, yung paggawa po ng deepfake, minsan, ano rin yan, obvious din. Minsan yung mata, hindi po perpekto. Okay, hindi po perpekto yung pagkakagawa. Of course, hindi naman po talaga pantay yung mata natin, pero yung obvious yung obvious na talagang hindi pantay, nakakala mo banlag or something na gano'n. So, yun po yung mga tinitignan natin. Kamay, yung pagbuka ng bibig, yung mata, yung ilong, yung tenga, yung ilong. Okay, tignan po nating maigi ang mga yan. Okay? Tapos blurry. Nagbe-blur po yan kasi minamanipulate po nila eh. Tinatry nilang i-manipulate. So, nagiging pixelized siya in a way. So, titignan po natin yan. Wala pong, of course, meron pong tools na ginagamit namin dyan na copy and paste lang yung URL, yung website address, yung pinaka-address nung video. Makikita niya na, deepfake yun, AI yan. Okay? Pero, hindi naman po lahat nakakaintindi or mga ganon. So, titignan nyo lang. Okay? Titignan nyo lang. Lalo na, nakita nyo ako ngayon, nagtatagalog lang naman ako kasi yun naman ang salita natin. Pero makita nyo, ang galing mag-English. Okay, pang IELTS ang datingan, pang 10 point o 9.0 ang datingan sa IELTS, perfect English. Okay, yung tone, yung intonation, lahat po magaling sa English. So, yun po yung mga titignan natin. Again, sentido común, maging mapagmasid po tayo. Tapos lalo na kung yung mga sinasabi niya is puro, let's say, paninira na sa kapwa-tao, tignan po natin maigi yan. Bakit? Ganito, ganyan. So, kung medyo diskumpiyado po kayo, pwede nyo pong ipakita sa amin. I-check nyo. Kuya Art, pwedeng pakicheck to kasi naninira to sa isang kuya natin o sa kapatiran natin sa the Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles Incorporated dito sa club na ganito. Okay? Pwede nyo pong isang guni sa amin. Okay? Kasama po yan sa community service. Kung since nabanggit ko na po yun, kung meron kayong proyekto, meron kayong business na gusto nyong idulog sa amin na about sa pagdating sa cybersecurity, i-shoot nyo lang po sa email. We're happy to serve, mga kuya, ate, bunso. Okay? Okay. So yun po yung sa deepfake na sinasabi natin. Of course, i-check ko lang po yung sa community natin. Sa mga meron pa naman po tayong time. So sandali lang po. All right. Para makita ko yung chat natin.
Okay. Okay. So, medyo wala naman pong chat. So, mga Ate, Kuya Bunso, maraming salamat po sa inyo. So, hindi po tayo mauubusan ng pag-uusapan pagdating sa cybersecurity. So, ito po uli ay ginagawa ng TMEC or ng Toronto Magdiwang Elite Eagles Club para sa Cyber Agila or talakayan pagdating sa cybersecurity po. So, weekly po ito. Mag-send lang po kayo ng message sa dito po sa live ano na to, na stream na to, kung anong gusto nyong pag-usapan. Okay, pag medyo tungkol po sa consulting, kung gusto nyong kailangan merong non-disclosure agreement, okay po kami diyan. Pwede po namin ibigay yung email address namin, or pwede po kayong pumunta sa Facebook page namin at kontakin niyo lang po si Kuya Gary D. Guzman, ang presidente po namin, na kung about dun sa mga ganung bagay. At since nandito na rin po sa live kung sino po yung mga other clubs po dyan, lalo na sa Pilipinas, na gusto makipag-collab po sa amin, mag-join force po tayo para mas marami tayong matulungan, magsabi lang po kayo sa amin. Open naman po kami, papasa lang po namin yan sa board of directors, kung feasible po, kung of course kung may budget. So pag-usapan po namin yan, but feel free, kung ano po yan, basta po Deo et Patria, pagtulong sa kapwa. So yun lang po mga kuya ate, at maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Marami tayong pag-uusapan natin about exploited vulnerabilities, yung mga na-breach, bakit, anong lessons learned dun sa mga yon, lalo na targeted ang mga gobyerno, okay? Yung kung anumang sectors dyan, pag-uusapan po natin lahat yan. So again, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi. Health is wealth. At magtulungan po tayo lagi. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po. God bless.